Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, papasok na ako sa trabaho, magme-makeup muna ako. At after nito, aayusan ko pa yung anak ko para ihatid ko siya dun sa nag-aalaga sa kanya. So, ayan guys. Ayan guys, tingnan yung mukha ko. Wala pa yung ka makeup. Wala pa akong nilalagay dyan kahit ano. Yan talaga yung natural na mukha ko. At yung natural na skin tone. So, bago yan guys, tatali ko yung buhok ko. Para hindi siya sumabit-sabit sa mukha ko. So, yung ginagamit ko na panglinis, cleanser sa mukha ko is ito. Yan. So, kung ano lang yung available guys, kahit ano yung ginagamit ko kasi yung asawa ko yung bumibili. Siya yung nag-grocery sa amin. Siya yung nag-grocery, yung asawa ko, siya rin yung nagluluto. Tapos ako naman, ako yung naglilinis ng bahay, naglalaba, at nag-aalaga ng anak ko, hatid sundo sa nag-aalaga. So, ganun yung routine ko araw-araw guys dito sa abroad. Kasi dito na ako, dumating kasi ako dito, I was 23 years old. Now, nasa 30s na ako, mid-30s. So, dito na rin ako nag-asawa at nagkaanak. So, hindi ko inuwi yung anak ko sa Pinas guys kasi yung anak ko babae, okay lang sana kung lalaki, di ba? Babae yung anak ko, syempre mahirap nang ipagkatiwala kahit kamag-anak mo pa yan or kadugo mo, di ba? Alam mo naman pag babae, delikado iiwan. Parang hindi ako kampante iiwan yung anak ko. Kasi babae, kung lalaki siguro yan, okay lang. Kampante akong iiwan siya sa Pinas. Pero, malay mo guys, mag-ano na rin kami. Baka umuwi na lang din kami. Pero hindi pa naman sure. Pinag-iisipan pa namin mabuti kung ito ba'y tama o hindi. Kasi mahirap din mag-desisyon ng pabigla-bigla guys. So yan guys, ilagay ko sa mukha ko yung sunscreen protection. Ayan, yung ito siya, Dr. Skin. Ito yung ginagamit ko. Tapos SPF 50 siya. So ngayon kasi sa Kuwait, pa-winter na, so hindi na masyadong mainit. Meron meron nang binibenta si Rosmar eh. Tsaka yung si Christian May yung sa TikTok, mga sikat sa TikTok. Mga negosyante ba? Sunscreen, pero yung yung pag nilagay mo siya ng ganito, parang siyang skin tone, kulay brown, light brown lang siya. Tapos pag nilagay mo sa mukha mo, blooming ka na. Kahit hindi ka na magpulbo. Tapos ito nga guys, chika ko sa inyo habang nagme-makeup ako dito. Grabe na yung nangyayari sa mundo, no? Since 2020, nung pandemic, ang dami na natin pinagdaanan dito sa mundo. Yung 2020 guys, yun yung kapanganakan ko. Yun yung taon na nanganak ako sa anak ko dito. 2020 pandemic, lockdown pa. Tapos uso pa yung curfew, bawal lumabas ganito kasi nga yung virus. Para maiwasan yung yung pagiging crowded sa isang lugar. So binigyan nila tayo ng curfew. Tapos after nyan guys, maglalagay din ako ng Dove sa mukha ko siya. Ito pa rin yung ginagamit ko. Matagal na to guys, mag 1 year na to kasi nagbakasyon kami last year, January. So binili ko to December. So ano nang date ngayon guys? November na. December, so mag 1 year na siya. Tagal niya maubos guys. Araw-araw ko to ginagamit. Kunti-kunti lang naman kasi yung nilalagay ko, ganyan lang. Dampi-dampi lang. Tapos hindi mo na lang siya italat. So ganito yung mukha ko guys pag meron na siyang sunscreen at face cream. Excuse me guys. Nag-burp ako kasi kakakain ko lang din. Kumain na ako. And then, maaga kasi kami na anak ko nagising. Kasi yung asawa ko, maaga din natulog. So maaga din kami natulog. So ganyan lang yan guys. So ngayon magpa-powder tayo. So yun nga guys, grabe na yung pinagdaanan natin sa mundo. May dumaanan ng pandemic. Tapos itong year 2020, after naman ng pandemic, tapos na. Akala natin tapos na, diba? So dumating na naman yung gera dito sa Middle East. Yung Israel tsaka diba? Yung Palestine. Palestine diba? O yun. Sa Gaza. Yun, nagera sila. October. Tatandaan ko pa talaga guys. Yung date. October 7, 2023. Magsimula. Siguro ngayon patapos na. So marami pa rin nagsasuffer dun sa lugar na yun. And then ngayon naman guys,
May mga ano na naman, sakunang lindol. Sa ibang bansa, lindol, tsunami. Tapos sa Pilipinas naman ngayon, binabagyo na. Yung tinatawag ngayon na uwan, yung napanood ko sa balita, ang lakas-lakas ng bagyo. Ang daming nasalanta sa bagyo. Sana nga matapos na yung bagyo sa Pinas kasi parang pag napapanood ko yung mga tao sa Pinas sa balita, parang kawawa. Kawawa sila ba? Lalo na yung mahihirap sila yung nagsasuffer. Kasi yung bahay nila, binagyo, nilipad ng hangin, ng malakas na ulan. So ayun guys, naglagay lang ako ng powder. So yung gamit kong powder ito. Ayan, Himalaya. Powder, sa anak ko to eh. So ito na lang din yung ginagamit ko para isa sa gamit na lang. Wala kaming maraming kaartihan. Meron akong face powder doon kasi hindi ko pa siya ginagamit. Parang mas okay kasi yung tawag nito guys. Yung tawag nito. Hindi kasi puti-puti guys. Yung parang okay na sa akin yung powder lang ba yung gamitin ko. And then, after natin maglagay niyan, guys, mag-lipstick at blush on na tayo. So, ayan. Maglagay muna tayo ng petroleum jelly para mag-soften yung lips natin. At lagi kasing nagbabalat ko, guys. So, kailangan muna natin na lagyan ng petroleum jelly kahit mga 2 minutes lang. Kasi sabit lang naman ako mag-makeup. Mabilis lang kasi ako mag-makeup, guys. Kasi, alam nyo na, mami na tayo, tumatakbo yung oras. So, ito yung gamit ko na blush on guys. Nag-vlog na ako nitong nakaraan yung gamit kong blush on. Ito yung binili ko galing sa Pinas nung nagbakasyon kami last year, January. Ganito siya, oh. Liquid blush on. Made of Everbelena. Everbelena yan guys. Ayun, oh. Kita nyo ba? Maganda siya guys kasi, yan, Everbelena. Tapos yung shades niya is Toast New York. Toast New York. Kita nyo ba? So, ang dami ko na kasing blush on na try guys, nagamit guys. Tapos more on powder blush on siya. So, ipawisin kasi ako na tao. So, napaisip ako na ito na lang yung gamitin ko. Para kahit pawisan ka, hindi siya matatanggal. Ayun yung anak ko guys. Naglalaro kasi yan doon sa loob. Naglalaro sa iPad. Get inside na. I will finish this one. Ayan, bibihisan ko pa yan guys. Tingnan mo yung buhok. Magulo pa yung buhok niya. Hindi pa yung nagbibihis. So, konti lang yung ilalagay natin, ganyan lang kakunti. Tapos dito ako kumukuha guys, oh. Kasi nga pag sobrang dami yung nilagay ko, ang pula-pula niya. So, pantay na guys. Sakto lang din yung pagkapula niya, no? Pangit kasi pag sobrang pula, para tayong clown. So, okay na yan, guys. Kunting red lang. Kasi, so, ganun lang siya kaano dahil. Pag isang taon na rin to guys, sa January, kailan ko to binili February kasi bumalik kami dito sa Kuwait February. So, ngayon, ang gamit ko naman na lipstick. Kasi, Maybelline New York. Ito siya da, guys. Maybelline Shades of 10. Number 10 yan sa guys. 10 ganyan. So, binilhan ako ng asawa ko ng lipstick ko kasi wala na akong lipstick. Ang dami ko ng ginamit na lipstick. Tapos itong pinakamaganda kong nagamit na lipstick, Maybelline talaga. Kahit ang dami ko ng brand na na-try, NYX. Nag-order ako sa online shopping ng Shamglam na brand, Max Factor. Ano pa ba yung ibang lipstick na Max Factor. Ganon yung mga ginagamit kong lipstick. Pero believe talaga ako dito sa Maybelline New York. Maging maging brush style. Yan. Or yung stick. Matagal talaga siya mawala sa lips mo. Kahit mag-duty ka ng mahaba. Kahit nandito na ako sa bahay guys, kumakain ako, umiinom ako, hindi siya natatanggal guys kasi siya, lipstick na matte. So maganda talaga siya guys. So tipid-tipid lang muna para medyo matagal pa tayo makabili, diba? So gayon, tatanggalin ko na yung petroleum jelly sa lips ko kasi maglalagay na tayo ng lipstick. Ayun, nagbabalat kasi siya guys. So ngayon, maglalagay na tayo ng lipstick. So ngayon guys, maglalagay na ako ng lipstick. Ayan. Meron kasi ako ditong malaking salamin. Diba guys, ang ganda. Tapos ginaganyan ko pa yan guys bago ako maglagay kasi hindi naman sayang yung diba, liquid.
Di ba? Ang ganda. So, ito talaga yung pinakamaganda kong lipstick ngayon guys na natanggap. So happy. So yun lang yung makeup routine ko ngayon guys na makakakita. So see you on my next vlog. So ganyan na yun. So basa pa yung buhok ko guys. Mag-blower muna ako maya maya. At ayusin ko yung anak ko. Basa pa siya guys. Basa pa diba? Yan guys, nagpa-ribbon din ako sa Pinas nung umuwi kami. Mura lang yung ribbon dun. 1,500 pesos lang. Compare mo dito sa Kuwait, ang mahal-mahal. Nasa 15 to 20 KD. So, i-convert mo yun sa peso, nasa 4,000. Like, nag-range siya ng 3,000 to 5,000. Ganun kamahal magpa-ribbon dito sa ibang bansa, guys. So, bye-bye for now. See you next time on my video. Don't forget to like and subscribe and comment in my channel. Bye-bye! Ito na guys, nasa labas na ako kasi papasok na ako papuntang trabaho. See you guys. See you mga dong and die. So ayan guys, papasok na ako. So tignan nyo yung panahon guys, ang ganda. Hindi na masyadong mainit. Yung temperature niya is parang na siya, Pilipinas. So ayan. So ayun guys, papasok na ako sa trabaho. Nahatid ko na yung anak ko sa nag-aalaga sa kanya. So naglakad lang ako ngayon kasi maganda yung panahon. Hindi ako sumakay ng taxi. Pag sobrang init kasi nagta-taxi ako. Kasi sobra yung pawis ko. Ngayon maganda yung panahon. Warm lang. So, see you in a few minutes guys. Tatawid muna ako guys kasi mahirap tumawid dito. Maraming sasakyan. Sige ba? Sige guys, bye-bye. Ayun mga kamams. Nakatawid na ako sa kalsada. Ngayon, nagtaka ako bakit traffic. Yun pala, may aksidente na namang naganap, may nasagasaan na naman doon. Kasi dito sa ibang bansa, wala kasing traffic dito. Magta-traffic lang yan sila pag mayroong aksidenteng naganap. Kawawa naman yung nasagasaan, mga moms. Paano naman kasi ang bibilis nila dito magpatakbo ng sasakyan? Parang pinapalipad nila yung mga sasakyan nila, unlike sa Pinas, smooth lang yung takbo. Sige na mga mas, malapit na ako sa work. Bye bye. So ayun mga daydong, yung chika ko nga sa'yo, yung nabalitaan ko, napanood ko sa 24 oras at sa ABS-CBN TV Patrol, yung mga nangyayari sa Pinas ngayon na binabagyo, tapos yung pangalan ng bagyo ngayon is yung uwan, napakalakas, diba? So kawawa yung mga mamamayang mahihirap kasi lalo na yung mga small houses lang doon sa Pinas. So mabilis talaga yun maanod o masira. Tingnan mo nga yung mga ngayon, yung mga nakasemento na, 'di ba? Matitibay na yung mga pundasyon ng bahay, nasisira pa. How much more yung bahay-bahay kubo lang, 'di ba? Or yung simpleng bahay lang. So kawawa ko talaga yung mga mahihirap sa Pinas kasi sila yung nagsasuffer. Sana matapos na yung mga kalamidad na ganito. Ano na bang nangyayari sa mundo ngayon mga daydong? Ang dami na nating pinagdadaanan dito sa mundo. Una yung pandemic, tapos nagkagera, tapos mga lindol, tsunami. So kailangan natin mag-pray. Baka nagagalit na si Lord. Yun lang po. Bye-bye.